isang nakakilabot na babala ng isa sa pinakamataas na general ng China na nagbigay ito ng nakakatakot na babala sa mundo. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang isa sa pinakamahalagang tanong ng mga defense analyst sa panahon natin ngayon ay kung kailan lulusubin at paano lulusubin ng China ang bansang Taiwan. At marami sa mga analyst at mga leaders ng bansa na tumututol sa plano ng Beijing na sakupin at agawin ang Taiwan. At binabanggit pa ng Beijing na kung maaari daw ay gegerahin nila ang bansang Taiwan dahil gusto nilang i-reunify ang Taiwan sa bansang China dahil alam naman natin na ang Taiwan ay dating China. Ngunit kung ating babalikan ang history ng Taiwan ay ilang mga milyon ang namatay upang maging independent ang bansang Taiwan na kung hindi ako nagkakamali umaabot ng 50 milyon na katao ang nagsakripisyo ng kanilang buhay maihiwalay lang ang bansang Taiwan. At dahil dito, isang general ng China ang nagsabi na ang militar ng China ay hindi raw magpapakita ng anumang klase ng awa sa mga bansa na gustong sumuporta sa paghihiwalay ng Taiwan sa China. At katulad sa history ng China at Taiwan, kung maaari ay kaya nilang isakripisyo ang milyong-milyong katao para lang ma-reunify ang Taiwan sa China at wala silang pakialam kung anumang bansa ang susuporta sa bansang Taiwan. Kaya nga naman makikita natin ang ilang mga pangyayari sa panahon natin ngayon kung paano pinapalakas ng China ang kanilang bansa. Isa pa dito ang kanilang pagkikipag-alyansa sa Russia na isa rin sa pinakamalakas na bansa sa ating mundo ngayon. Habang tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, nagpapakita ng matinding suporta ang United States of America sa bansang Taiwan. Isama pa dito ang Pilipinas at gayon din ang Japan. Maging ang Australia rin ay sumusuporta sa bansang Taiwan. At kung lulusob man ang bansang China sa Taiwan, sigurado na marami ang tutulong sa bansang Taiwan. At kung magkakagayoy, magsisimula ang World War III dahil ang Russia ay tutulong rin sa bansang China. Habang nagkakaroon ng trilateral meeting, ang Japan, United States of America at ang Pilipinas, ang China rin sa kabilang banda ay pinatibay nito ang kanyang trilateral na relasyon sa Russia at North Korea. Ngunit ang tanong ay, sino nga ba ang mananalo kung magkakaroon ng giyera sa pagitan ng United States of America, Taiwan, China, Russia, North Korea at ilang mga kaalyansa ng United States of America? Ito lang ang masasabi ko, lahat ay parehong talo. Sapagkat kung ating babalikan ang history, kailan ba nagkaroon ng digmaan na walang sibilyang namatay? Hindi ba't mas marami pa ang namamatay na sibilyan kaysa sa mga sundalo dahil sa mga world war na ito? At milyong-milyon na mga tao ang isinakripisyo ang kanilang buhay magkaroon lang ng kapayapaan ang kanilang mga bansa. At para sa akin, ayoko na ulit itong mangyari. Ngunit matigas ang puso ng China dahil sa pahayag ng isang Chinese general na hindi sila magpapakita ng anumang awa sa Taiwan o kanino man na tutulong sa bansang Taiwan na maihiwalay ito sa China. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin kung ano ang iyong saloobin. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 54 verse 10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko ay hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang pangako niya ay hindi mapapawi sapagkat kung ano ang ipinangako ng ating Panginoong Diyos ay ito ay matutupad. Kahit na magguho ang bundok, umayanig ang ating mundo. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos para sa iyo ay hindi maglalaho. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos,
Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa dalisay po ninyong pag-ibig na walang hanggang ipinapadama nyo sa inyong mga anak, sa akin at sa aking mga kaibigang nanonood nito. Salamat po Panginoon sa inyo pong grasya at salamat sa kapayapaang ibinibigay nyo sa amin. Salamat Panginoon sa aming Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus upang mayroon po kaming pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bagaman nangyayari ang mga pangyayaring hindi po namin maintindihan sa aming mundo, amin pong hinahawakan ang pananampalataya buhat sa inyo na binabanggit sa Isaiah 54 verse 10, isang pangako po ninyo na hindi niyo po kayo papabayaan at mananatili ang inyo pong kapayapaan sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Panginoon, mula ngayon ay nagtitiwala kami sa inyo. Salamat Panginoon sa inyo pong pag-ibig at kapayapaang ipinapadama sa amin. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.